Magandang gabi po. Si Sharms Espina po ito ng Integrated State Media. Charles, magandang gabi. Magandang gabi din sa lahat ang sumusubaybay ng inyong pong programa. Okay, Asek, ano na po ang kasalukuyang hakbang ng DSWD matapos ang malakas na lindol na naganap sa Davao Oriental? Well, Charles, of course, nung anong nangyari itong pagyanig ng lupa dyan sa Davao, ay agaran pong nakipag-ugnayan ang ating field office, Field Office 11, dyan po sa Manay, Davao Oriental. And in fact, nagtungo nga po sila dyan sa Davao Oriental kaninang hapon at dinala na po yung ating mobile kitchen para makapag-serve tayo ng hot meals sa mga kababayan natin na naapektuhan. Gayon din po, naka-standby ang ating mga food and non-food items na naka-preposition dyan po sa Davao Oriental at sa kabuang rehiyon ng Davao. Sa katunayan, ang bilang ng ating mga family food packs ay nasa mahigit 103,000. Meron din po tayong mahigit 30,000 na mga non-food items. In Davao Oriental alone, meron po tayong mahigit 7,200 na mga family food packs na naka-preposition. And gayon din po, patuloy tayong nakikipag-ugnayan sa mga partner LGUs po natin para agaran nating mai-provide yung pangangailangan ng ating mga kababayan, especially yung mga nasa evacuation centers na po. At present, 23 barangays yung aming pong monitor na affected. More than 22,000 families, o ang katumbas niyan ay mahigit 106,000 na mga katao ang apektado sa iba't ibang mga lugar. Sa katunayan, 12 open evacuation centers na ang aming pong monitor na kung saan may mahigit 2,400 po na mga pamilya o katumbas niyan ay mahigit 11,000 na mga katao ang nasa mga evacuation centers at pansamantalang nanunuluyan dyan. Meron tayong evacuation center dyan po sa Dinagat Islands, particularly in Tobahon, in Hinatuan, gayon din sa Linig, Surigao del Sur, San Francisco, Surigao del Sur, Santa Josefa, Agusan del Sur, at gayon din po sa Mati, Lupon at sa Tarragona. Okay, kailan po agad na-activate ang Mobile Command Center ng Field Office Region 12 at ilan na po ba ang miyembro ng Quick Response Team na nakadeploy sa ngayon at saan sila kasalukuyan nakatutok apart from the areas that you mentioned? Well, of course, aside from the quick response team of the Field Office 11, yung ating ding quick response team ng Field Office 10 at ng Field Office Caraga ay na-activate din po at sila ang ay gaagaran ding nagtungo doon sa mga lugar na naapektuhan at nakaramdam nitong malakas na pagyanig ng lupa. Yung Mobile Command Center po kasama ng Mobile Kitchen ng Field Office 11 ay agad pong nagtungo kaninang hapon dyan po sa Davao Oriental. Nang sa gayon, magamit natin other information, real-time information from the ground and at the same time, provide hot meals dito po sa mga kababayan natin na naapekto. Ano po ba ang pinaka-importanting tungkulin ng Mobile Command Center sa gitna ng mga ganitong sakuna? Alam mo, Charms, yung Mobile Command Center, equipped kasi ito ng IT equipments na kung saan magagamit natin makapag-capture ng real-time information, especially during massive disasters, na ang linya ng kuryente at linya ng komunikasyon ay napuputol o nai-interrupt. Dahil nga po nagkaroon ng malakas na pagyanig ng lupa, yung mga electrical posts ay maaring nasira. Kaya nahahamper yung ating pong pag-provide ng impormasyon real-time sa ating pong Disaster Response Center. So ito pong Mobile Command Center, meron po itong generator, meron din po itong Starlink para magkaroon tayo ng internet connection. Gayon din po, meron itong mga computers, may desktops and laptops po ito, which enables the department to provide nga po relevant information to guide our actions and make our disaster response operations more effective and more efficient. Gayon din po, itong Mobile Command Center, dahil na may generator ito at merong pong internet connectivity, maaring magamit ng mga kababayan natin na nagnanais na makapag-charge at makapagpadala ng impormasyon o mensahe sa kanila pong mga mahal sa buhay na malayo po sa kanila sa kasalukuyan. Okay, Asek,
To reiterate my last question, no, ilan po ba ang mga miyembro ng quick response team na nakadeploy sa ngayon? Well, at sa kasalukuyan, I don't have the numbers kung ilan po ang quick response team members ng bawat region natin. But sila po ay binubuo ng lahat ng kawani ng ating pong departamento mula sa iba't ibang programa at serbisyo. Meron pong mga assigned na mga QRT members from each program and from office, bureau, and service and unit ng ating pong tanggapan. Again, I don't have the specific numbers right now, but we could provide to you later. Okay, Asek, seeing as, almost more than a week ago, no, meron tayong malaking pinsala rin na naganap sa Bugos City and in different parts sa Cebu Province. Paano po tinitiyak ng DSWD na pantay-pantay ang distribusyon ng tulong sa mga apektuhan? Okay, ang Department of Social Welfare and Development ay gumagamit po ng predictive analytics for humanitarian response. Gamit po yung total population ng ating bansa. Kinukuha po natin ang 15% niyan, which is the estimated number of the poor, vulnerable, and marginalized sector. Sila po yung nabibigyan ng prioridad kapag may mga kalamidad sapagkat sila yung disproportionately affected by disasters. Now, that number is the basis or reference of the department in prepositioning goods. So, meron tayong mga warehouses at maximize natin ang capacity ng ating mga warehouses so that we could project or estimate the number of food packs that may be used to address the specific needs of the 15% of the population who are prone to various hazards and calamities and disasters. So yun po yung ating pong batayan sa pag-preposition ng goods. Now, under the Buong Bansa Handa program, we have strengthened yung pong ating prepositioning of goods by coming up with two parallel supply chains. The first supply chain, of course, ay yung government sector driven na kung saan pinaishin at pinalakas natin yung production ng ating mga family food packs and paghahanap din po ng mga warehouses so that we could adequately up these for disasters. So ganun po yung ating paghahanap para matiyak na agad natin matutugunan yung mga pangangailangan ng mga kababayan natin na maapektuhan nga po ng mga kalamidad. Alright, maraming salamat po, DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao.